Good morning. Ako'y lalabas dahil bibili ako ng bilo-bilo. Hopefully meron. Baka naman kasi last time nung nag-walking ako, pagdating ko dun sarado pa. So ngayon medyo nagpalit ako at 7:30. Nung time kasi na yun, 7 o'clock nag-walking ako. 6:30 ako malis dito, parang 7 nandun na ako, sarado pa. Let's see. Ay nako, ewan ko ba, ang malas ko ba, wala pa rin sila, dyan sila eh. It's 7:38. Ay, alas 8 sila po nagbubukas. Or baka wala pag Sabado, I'm not sure. Pero dapat nga meron pag Sabado kasi walang pasok, maraming tao. Sarado pa, yan, yung parang karinderya na yun. Yung Burger Run bukas na nga eh. Ay. Dahil nga wala akong nabiling bilo-bilo, naiinis talaga ako. Hindi ko alam kung sarado ba sila or masyado pa rin ba ako maaga. Baka 8 o'clock nga sila nagbubukas pero hindi ko na hinintay. Pumunta pa nga ako sa medyo malayo, tumingin pa ako sa isang karinderya pa doon. Walang bilo-bilo, puro ulam. So hindi ako bumili. Pagbalik ko, sarado pa rin sila. Umuwi na lang ako, yung tirang munggo ko na lang yung breakfast ko. So pangatlong beses ko na itong kakainin. Pero last na yan kasi wala na, ubos na. Mamayang tanghali iniisip ko magbibinagoongan ako. Sa hindi pa ako bumili ng talong. Yung binili namin parang liempo na vegetarian sa Shopwise. Yun, binagoongan ko yun. Tapos meron pa akong pechay bagyo, yun na lang instead na talong. Yung bento. May mag-breakfast muna ako, so rice ako for breakfast. And then mag-i-edit ako ng vlogs. Napaliguan ko si Pretty at si Panther. Dalaway naligo. Bukas naman si Bebe Girl tsaka si Winnie. Nakapag-edit na ako ng videos para sa channel ko. Tapos after lunch, para kay mama naman. And then, hindi muna ako maglilinis for today. Kasi, pahinga muna. Dahil kahapon, di ba, nag-ice-ice din ako. Tapos nag-repat ako ng snake plant. Bukas na lang ulit. So, ngayon magluluto na ako ng binagoongan. Meron pa ba kami? Ayun, may alamang pa yung galing Masbate. Yung gawa ng Papa ni Mahal. Masarap. Masarap yung alamang ng papa niya. Yung binili namin sa Puerto Galera, ito meron pa. Hindi namin maubos-ubos kasi hindi masyadong hindi masarap, hindi masyado. Ito yung sa papa niya, paubos na. So ubusin ko na to. Yun nga, ang gagawin kong binagoongan ay yung vegetarian liempo. And lalagyan ko ng anong tawag sa ganito? Pechay Baguio ba to? Or basta ito, yung nilalagay sa kimchi. Nanghinayang ako dito sa binili naming labanos kasi medyo napapanat na. Hindi naman ako magsisinigang anytime soon. So, ilalagay ko na rin siya. Experiment. Binagoongan na may labanos tsaka pechay Baguio. Tama ba? Pechay Baguio ba to? Alam nyo ba, gusto ko sanang mag-walking, mag-discover ng mga bagong places dito sa Batangas City. Na-tsempo naman po talaga na ang mahal-mahal lang gas ngayon. So sabi ko, saka na lang pag medyo nagmura na yung gas. Kasi nakakapanghinayang. Imagine niyo yung last time na pag-gas ko, almost 70 pesos. So kanina nga, nung lumabas ako para bumili ng bilo-bilo tapos wala, nang hinayang talaga ako sa gas. Kaya next time na tayo mag-explore sa Batangas City. Yung mga importanteng lakad muna. Kunyari, kailangan mo malengke. Kaso na-tour ko na kayo sa palengke. So, saka na lang. Sana matapos na tong war para bumalik na sa dati yung prices ng gas.
Nung paglipat namin dito, 48 lang yung pinakamura sa Uno. Ngayon almost 70 pesos nung last ko ng pagas. Although sa Petron kami nagpapagas. Kasi parang 5 pesos ang difference nung Petron dito tsaka ng Uno. So sabi ni mas worth it na yung Petron. Hindi ko na siya masyadong ipapa-brown kasi pagkagisa ibabalik ko pa siya dyan, baka masunog. Ayan, medyo sunog lang. Nag-uungan oil. Para maluto yung laman. Ito yung alamang para mag-isa-isa po siya. Actually, isada naman natin. Last na yung ating veggie meat. Lalambot na siya. Tapos, toppings natin itong ating veggie meat. Ayan na. Ihaluin ko para kumapit din yung lasa ng bagoong. Sakto lang yung bagoong. Kung marami naman baka mapaalat. Ayan na ang ating binagoongan na invento. Tikman natin kung masarap ba yung labanos sa binagoongan tsaka yung Chinese pet. Ay, ano ba to? Pechay Baguio. Ito labanos. Okay naman. Medyo may pait ng konti yung labanos. And then yung pechay. Mas bagay sa pechay. Pero okay din naman yung labanos since sayang naman dahil masisira na. Ang anghang. Kasi nilagyan ko ng siling green, napaka-anghang pala noon. Buti na lang wala dito si Mahal, hindi niya ito kayang kainin. Napaka-anghang. Kain tayo, lunch ko na. Doon sa veggie meat, bagay na bagay. Parang baboy talaga. For dessert, naghiwa ako ng papaya, tapos sagi. Yung papaya ay bigay nung landlady namin. Thank you, Ate Iana. And then, itong saging dala nila mama tsaka ng tita ko nung bumisita dito. Pasira na nga so ibabigay ko sa mga babies tsaka kay Bailey. Let's taste yung papaya kung matamis. Matamis. Yummy. Si Mahal hindi mahilig sa papaya. Saging. Ang tamis din kasi almost overripe na yung saging. Nakakamiss ang fruits. Pagka punta tayong palengke, mamalengke tayo, bili tayo maraming fruits. Magandang hapon, tapos ko nang pakainin at i-walking yung mga babies. Ako naman ngayon ay magkakape. Sakto,
Dumating tong Vietnamese coffee na in-order ko. Ang brand niya ay Trung Nguyen Sang Tao Wan. Iba-iba yung numbers nito. May 1, 2, 3, 4, 5 ata. Yung 1 daw yung perfect for iced coffee. Pero ito rin yung pinaka mataas ang caffeine, 2.5 milligrams. Iba 2, 1.75, 1.5. And then bumili rin ako nitong Fin coffee filter. Yan, yung parang sa Pho Vietnam. Yung link nito lalagay ko sa description. Ay, yan, sa screen. Kung gusto nyo rin umorder. Pero i-taste test muna natin. And may nakahanda na ako ditong condensed milk. Yung umuubo si Angelo yun. Naririnig. Let's try. Ngayon ko pa lang siya i-open. Parang yung powder nasa taas. Ano ganito ba? Let's amoy. Bango. May pagka kakao. Tapos sabi 1 to 2 tablespoons. So mga 1.5 lang siguro. Kasi baka naman sobrang tapang. Okay na siguro. Natakot ako sa tapang kasi nagkape na ako kaninang umaga. And then ipupush natin ito. So ganyan siya karami. Ganyan ba? Nahatching ako. And then push natin ng konti daw. Not too much. Tapos maglagay daw tayo ng mga about 20 ml. Then hintay ng 30 seconds bago punuin yung fin. So, konti lang muna. Parang masyadong malaki yung yung butas. Yung dun sa Pho Vietnam kasi ang bagal talaga eh. Okay, it's been 30 seconds. Ngayon punuin ko na yung fin cup. Tapos takpan natin. Parang ang bilis niya talaga, oh. Siguro dahil konti yung nilagay kong kape, baka pag mas maraming coffee grounds, mas mabagal yung bagsak niya. Ang bilis talaga niyang natapos. Siguro mga lang, 1 minute. Anyway. Ayan siya. Aray, mainit. Tapos lagyan natin ng 1 tablespoon na condensed milk. Konti pa. 1.5. Ayan. Pwede. Konting tapang pa. Ang konti nga nung nailagay ko, pero masarap. Kung tatapangan ko pa, medyo magiging close yung lasa dun sa Pho Vietnam, yung may pagka-chocolate. Pero for now, hindi siya ganun kasing sarap kagaya sa Pho Vietnam. Pero pwede na. Good morning. Papakainin natin si Bailey. Naghahanap lang ako ng mga laglag na mangga pangdagdag sa kanin. Ayun, meron. Hindi. Pandagdag sa kanin niya. Ano pa tayo? Kapag walang ganyang mangga, ang ginagawa ko, tinapay or papaya. Ito may isa pang malaki. So
So okay na to, dalawang mangga tapos kanin. Mamayang hapon ganun ulit. Yan ang food niya. Tapos may dala akong tubig. Tumitingin-tingin ako sa taas. Kasi baka biglang may ahas na malaglag. So sa umaga, pinapakawalan ko muna to si Bailey para iihi siya tsaka po. Kahit hindi mo siya lagyan ng tali, bumabalik naman siyang kusa. Iihi na yan. Or magpupuk. Or both. Yung nagtatanong nga pala, kwento ko raw kung paano napunta sa amin si Bailey. Bali, alaga talaga ng tito ko yan nung nasa Bulacan pa kami. Supposedly, ihahanda nila. O, ayan, bumabalik na. Ay, sumabit. Ayan. Mabalik na yan. Pero yun, nakaihi pa lang siya eh. Hayaan muna natin siya. Pupup pa yan. Ayun, supposedly, ihahanda siya for New Year. Tapos sabi ko, ay kawawa naman kasi parang ilang months na kami doon. Lagi ko na siyang nakikita. So sabi ko, sige ano na lang, bibilhin ko na lang. Basta wag na nilang ihanda. So sabi ng tito ko, cellphone na lang kapalit na worth parang 5,000 ganyan. So yun, kapalit ay cellphone tapos kami na yung nag-alaga kay Bailey. Ano na ba 2019 magsi 6 years na or 6 years na siya sa amin. Ayan, babalik na siya. Nung una tinatali pa namin eh, pero napansin ko nung kusa naman siyang bumabalik. So bigyan na natin siya ng kanyang food. Ay, tumalbog yung mga mangga. Kasi nasa kanya yan kasi ang taba-taba niya oh. Tapos yung tubig palitan natin. Mangga dito, tapon ko dito sa likod. Yan, tapos mamayang hapon papalitan ko ulit yung tubig na yan. Minsan pag mainit tinatapon niya, tapos doon siya nahihiga sa basa. Nakakatakot lang talaga dito kasi ang dami abubot, baka biglang may ahas. Ayan. Ang ganda ng ng araw dito. Pagpa sunrise na. Anyway, gagawa ko ng Vietnamese coffee so balik na ako sa bahay. Today is a Sunday so kikilos ako sa bahay today. Iniisip ko mag-walking ako. Kaso, ang dami pang kailangan gawin dito sa bahay. So, yung paglilinis, yun na yung aking pinaka-workout. Pero mag-breakfast muna ako. Pero mamayang lunch, parang natatakaw ako sa Burger King na plant-based Whopper. Eh, meron kami nung coupon, di ba nagbibigay sila ng ganun. So, iniisip ako, i-claim ko mamayang tanghali. Bahala na pag sinipag akong lumabas. And, kailangan ko rin mag-online church kahit yun man lang magawa ako kasi hindi na ako nakakapag-church. So pagbukas ito yung Vietnamese coffee natin ng bango. And nag-research ako kung bakit ang bilis mag-drip nung ginawa ko kahapon. Baka kulang daw sa kape. So dadagdagan natin ngayon. Tingnan natin kung magiging siya. Mabagal yung pag-drip niya. Teka lang. Ako ba kaya ilalagay? Masyado lang malaki itong kutsara ko so baka dalawa lang. Mga dalawa lang. After 30 seconds, lalagyan ko na ng hindi naman puno. Sakto lang yung feed. And mukhang mas successful ngayon kasi mabagal yung drip. Yan, okay. Ganyan niya dapat. Takpan natin. Oh my God, na-excite ako. Dahil ang bagal ng drip niya. Yan. So, mali nga yung ginawa ko kahapon na
konting coffee lang. Kasi ang bilis ng tulo eh. Lesson learned. Master ko rin yung paggawa ng Vietnamese coffee. Ang disadvantage lang yan, hindi na ako ma-excite magkape sa Pho Vietnam. Pero syempre masarap pa rin yung timpla doon, kaya baka hindi rin. Let's see. Hindi ko pa nga kaya yung may salted cream sa ibabaw. Sabi ko kay Madam Faye, kayang-kaya niya yun. Kasi magaling si Madam Faye, follow niyo siya sa Facebook or sa at sa TikTok. Gumagawa siya ng mga iba't ibang timpla ng coffee. So anyway, hintayin ko lang to. As in, napakabagal niya, nakakatuwa. Yan yung legit eh. Hinihintay ko pa rin yung coffee. Habang hinihintay ko siya, nagluto ako ng wow pasta na carbonara. Tapos nag-grill ako ng cheese bread. So, yun ang aking breakfast. Carbs on carbs on carbs. Bibigyan ko ng cheese bread yung mga babies. Bet nyo ba yung tama ng sikat ng araw sa akin sa umaga dito? So, naluto na yung ating wow pasta. Hindi nga lang masyadong kita dahil sa tindi ng sikat ng araw. Pero, ang ganda niya, bet ko siya. Eh, natapos na yung ating coffee. Yan. Lagay ko lang sa lababo. Yan siya, mas matapang na tingnan compared nung first attempt ko kahapon. So, lalagyan natin ng 1 tablespoon ng condensed milk. My gosh, ang rich niya. Tapos, yung kulay niya parang tapang. Pero, let's try. Tapang. Masarap. But, ang tapang niya. Pero ang sarap. Ganito nga yun. So ngayon, lalagyan ko ng oat milk. Para medyo mabawasan yung tapang. Gamitin ko yung straw nito. Lit. It works. Iba pa rin yung lasa sa Pho Vietnam kasi probably ibang beans yung gamit nila. Pero okay na to. Kapag yung natatakaw ako sa Vietnamese coffee, o di ako na lang gagawa. Anyway, kain na ako ng breakfast. Manonood tayo ng news. Yan ang gusto kong ginagawa habang kumakain ng breakfast. So, kailangan ko pang bumili ng isang fin filter kasi paano kung gusto rin ni mahal. Ang tagal, siguro mga 5 to 8 minutes yung isa. O, di bago ako makatimpla, 16 minutes. So, at least sabay. Ang bili ko noon ay almost 200 pesos. It's warned people in the UAE to evacuate locations near Jebel Ali Port in Dubai, Khalifa Port in Abu Dhabi, and Fujairah Port. Earlier, Of smoke filling the skies at the Fujairah Port, a critical and vital lifeline. Across this region, oil and energy is the bloodline that these